Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na yung January 1 to 15, 2025. Marami, 6, 2026. Taurus, January 1, 2026 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, katayin angel numbers. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Gawin yung guide. Yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito. Hindi po yan negative, it's a warning para magkaroon din kayo na idea kung ano mga bagay o sitwasyon na pwede nyong maiwasan o change of decision or mga ano man yan. Warning sign. Meron tayong 101, 222, baka nakakita ka ng mga repeating numbers 1818. Yan. Or related sa'yo yung mga number na to. O starting over, it's time to align yourself. And syempre, use your willpower, no? To achieve, to success. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. And intelligence, dynamic, making a difference, failures, personal or spiritual development. 1 kasi is the beginning. The 0 is the ending and the beginning. No? And this is a time to start a new beginning in life. Ang sinasabi rin dito, no? Iba sa inyo is time to awake sa mga bagay-bagay na no kailangan na, at saka yun nga maaari nagkakaroon na rin ng spiritual development sa iba sa inyo. Maaring this is a time to align yourself sa mga mission nyo o sa mga pangarap nyo sa buhay nyo, no? Happiness is linked to self-expression, growth, and experience. Learning from the failures is key. Matuto ha. Happiness is real, possible, and around. Understand its process and the pursuit of it. Joy is fluid, is in the little things and the big ones. Fail are fun. Start fresh. Alam ko, hindi. Siyempre, marami sa inyo, mga Taurus, na sobrang hirap din talaga ang pinagdaanan nyo, no? Halos mag-suffer din kayo. Isa rin kayo sa sobrang kayod sa lahat para lang sa mga mahal sa buhay. Siyempre, handun yung point na yan, no? Pero, yun kasi is you, no? Huwag mong kakalimutan pa rin yung sarili mo. Kasi at the end, pagka ikaw mahina, paano na yung mga nasa iba? Paano na yung sila, di ba? Kailangan, huwag mo pa rin kakalimutan yung sarili mo. Focus also to yourself. Okay lang na magmahal o tumulong o kung ano man yan na ginagawa mo, sacrifice with someone. Huwag mo palaging kakalimutan yung sarili mo. No, hindi lahat. Kumbaga, may mga joy na parating sa'yo and you need to start fresh. Yung mga failure na nagaganap o nangyari sa buhay mo, it's a challenge para mas maging matatag ka sa mga darating na panahon. Alam niyo naman na habang nabubuhay, di ba? Maraming kailangang matutunan, maraming kailangang pagdaanan. Ganun talaga, habang buhay yun. Di ba? Affair with your family. Iba dito is, maaaring nahatid ka sa point talaga ng family, more on family ang iniisip nyo or relationship to, no? Yan. And also, this is a trait kasi there's a growth. Talaga, handin yung care and loving mo when it comes to your loved ones sa nakita ko dito. And may mga announcement. Ibig sabihin, maaaring may mga good announcement situation, may mga growth announcement situation, 1 to 15, and may mga happiness ako na nakikita sa iba sa inyo. May sinasabing March, hindi ko alam ano yung March sa inyo. Maaring may kakalala ka na March ang kanyang birthday o kaya naman by 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, or 3 months or March. Ganyan. May mga konting sadness, konting tired, so baka pagod ka, mga konting alalahanin, maaring ito is related to your family, maaring may mga bagay na gusto kang sabihin talaga sa kanila, or relationship man yan, ano kung sino man yan, na hindi mo masabi, pwedeng ganun, ano, parang hadun ka lang din sa sitwasyon mo, na
as long as nakikita mo na masaya sila, kahit na ikaw na lang yung mag-suffer. Basta sila namumunga o lumalago or okay sila, maganda yung kalagayan nila, nandun ka sa point na yun, ano? At yun yung kinaka-excite or hindi yung pagiging mas okay na ako basta okay sila. Nandun ka sa point na yun, ano? Or maari din na iba sa inyo is may mga pinagdadaanan na lungkot o pag-aalala or reflection from the past situation ang iba sa inyo. Tingnan natin. You feel something is lacking into your life, perhaps love, money, or gold. Ganun. Maaring iba sa inyo, syempre baka may mga problema talaga pagdating sa love life, di ba? Andun talaga yun. Pagdating dito medyo magulo yung sitwasyon, may mga problema and worrying, may mga unclear situation ako na nakikita sa iyo. When it comes din sa money, medyo mahirap, no? Maari din na hindi ko naman din masabi na this is an disorganized when it comes to money. Pwede rin naman na may mga ginawa ka talaga na para rin sa family mo, di ba? Pero kung alam mo naman na labis, medyo mag-limit ka na lang din. Nasa iyo rin naman yun, ano? Yan ang nakikita ko sa iyo. Or maybe sa iba sa inyo is may mga goal kayo na maaring hindi pa totally nakakamit or may mga bagay or this is the time to start to a new goal or to reset. Pwedeng ganun, kailangan mo siguro mag-resetting sa iba or kailangan mo na rin tumutok to start sa iba sa inyo. Dealing or relationship with an older woman, older man. Pwedeng ikaw ito, no? Or someone into your life. Pwedeng isa itong tao na to na nagiging worrying mo sa buhay mo. Sa goal man yan, sa money man yan, or sa love man yan, related sa iba sa inyo. Someone will try to make you do something against your will. Mag-ingat ka kasi pag tingin ko dito, hindi siya maganda kasi maaring ito is this a problem kasi, no? Problem to, maaring itong lalaki na ito or may iba pa, no, sa iba sa inyo, pwedeng sa mga sa trabaho mo, sa love life mo, ganyan. Sa iba sa inyo, mga kasama sa trabaho, may mga tao na hindi nagiging good para sa'yo kasi may tusok-tusok siya dito. Kaya ingat ka na lang din sa mga pakikisamahan mo. O pwede rin when it comes to your trabaho, medyo hard, no? Pwedeng ganun kasi medyo may tusok siya dito. Dito rin kasi si goal. Or pwede naman itong lalaki na to is makainitan mo ng ulo or hindi kayo magkaunawaan, haring ganun, or hindi kanya maunawaan or hindi mo siya maunawaan, di ba? And spiritual love. Okay. Nandito yung pagiging maturity when it comes sa iba sa inyo, no? Handun yung thinking na yon. And then also, mas iniintindi mo lang din yung mga bagay-bagay sa paligid mo sa nakikita ko dito, no? Hard man siya as long as, yun nga, ikaw yung okay lang na mag-suffer. When it comes din sa spiritual love, ano talaga yung purity spirit mo when it comes sa iyong mga mahal sa buhay. No, this is white kasi ito. Handoon yung pagiging caring and loving person and talagang pagkikare sa kanila. Handun yung pure love to, no, sa nakikita ko dito. Or maybe someone, kasi nandito rin kasi si love, no, nandito rin sila, maaring there is someone na naiintindihan ka niya o kaya hindi yung pagmamahal talaga niya sa'yo or maybe this is you. When it comes naman sa money mo, maari din na nandito yung tao na may binibigyan ka ng money, tinutulungan, yan, love and support, no? Kumbaga ay walang halong yung parang oy, ibalik mo yan yung parang hindi yung kailangan ibalik mo yan i-return mo yan walang ganon, no, sa iba sa inyo. Kaya hindi yung bukal sa puso, kumbaga. O you will receive a gift. Congrats kung saan man to. Maaring itong lalaki na to ang magbibigay sa'yo ng gift o pagmamahal. Or pwedeng ikaw ang magbibigay ng gift o pagmamahal with someone. Pwedeng ganon, no? Or you will receive a gift talaga. Kung ano man yan. And news of birth or a new business and opportunity. Mag-ingat ka when it comes to your opportunity. Ang nakikita ko dito, kasi andito to,
maaring opportunity and work kasi yan ano, maaring may mga tao na hadlang o magiging blockage mo pagdating sa yung goal or opportunity man yan or your money. No, lalo na kung you have a business, ganun din sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is nahandoon yung situation mo na you have an idea na gusto mong gawin, maaring mga opportunity in life kung paano ka pa magkakapera or paano pa mga, kung ba may trabaho ka na, gusto mo pang kumita pa ng another, ganyan, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is maari din na nahandito yung may mga nabuntis or mga anak, no? Ganyan. Or mabubuntis sa iba sa inyo. Pwedeng may alaga kayong aso o kaya may alaga kayong ibon o kung ano man yung pet na meron kayo, pwedeng doon or pwedeng ikaw kung babae ka o kaya yung anak mo, ay wag naman sana, 'di ba? O kung sino man na ano is may buntis or manganganak or mabubuntis sa iba sa inyo. Thinking about a new business or idea itong nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin energy mo. Andito yung ano no, pagdating dito, andito yung pag-aaruga kasi andito rin kasi si family. Andito yung pag-aaruga. Tingnan mo siya, 'di ba? Parang nagbubuo siya ng nest niya, 'di ba? Pag-aaruga sa mga mahal sa buhay. Energy niya. Energy. Ay, the Wheel of... Galing oh, tingnan mo. Wheel of Fortune and Wheel of Fortune. Ba, panalo, day. Ay, ang ganon, puro sword. Dami mo namang iniisip, day. Yun, and dito, nasa sitwasyon ka na, ang dami mong iniisip. Parang sinasabi mo, Universe, kailan ba matatapos yung hirap ko sa buhay ko? Kailan ba ako magiging okay? Kailan ba ganito? Kailan ganyan? Kailan ganon? Nandun ka sa point na yun. No? Ang medyo iba sa inyo siguro, nandun ka sa point na medyo nakakaramdam ka ng stress. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Medyo may fear, worry, and anxiety. Ganyan. Pero alam mo naman daw kung saan. Alam mo kung bakit. No, nandun ka sa point na yun. Alam mo kung bakit ka nahandyan sa lugar mo. Alam mo, ikaw rin kasi naglagay dyan sa lugar mo eh. Kaya ikaw lang din makaka-resolve. It's up to you to make it happen. Kumbaga, the choices is always available. Is in yours. Yun. Ikaw at ikaw rin makakawala dyan sa kinalalagyan mo. At alam mo at paano. No? Pwede rin na doon ka sa point na yung energy mo rin, maaaring nagkaroon ka ng mga, na very overwhelmed ka in some aspect of your life. Diba? Kaya ka nalagay dyan sa sitwasyon mo. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. Kaya yung iba naman sa inyo, is may mga konting delay, no? Maaring may madi-delay, i-delay, or something delay. Ganyan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Energy mo rin, mag-ingat ka na lang kasi baka medyo, yun nga, may mga frustration, may pagkalito, o kaya medyo may pain situation, yung maybe you are focusing to a painful situation in life, pwedeng ganun, or nahandon ka sa point na may mga nararamdaman kang pain. Pwedeng may ubo ka, sipon, lagnat, masama pakiramdam. Pwedeng ganun, no? Ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kaya ingat na lang din kayo. Maari din na nakakaramdam kayo ng mga pananakit, no? Pananakit ng katawan, ng batok, ng likod, ng balakang, kung ano man yan. Nandun kayo sa point na yun. Parating. Pwedeng yung iba sa inyo is may mga naaalala kayo from the past situation. Wala na sabi ko, reflection. Parating. Ito. Okay. Ba? Ang nasa isip mo naman, pera. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, ganun. Okay, parating sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito is meron ka mga bagay o sitwasyon na hindi mo, parang you can let go. Ganyan.
is still holding dun sa bagay na yun, ano, sa nakita ko sa'yo dito. Ang parating din sa'yo is marami daw kayong gagawin. Maaaring magiging busy kayo, ganyan. Total kanina, marami kayong iniisip. Iba sa inyo is marami kayong gagawing mga multitask, multiple priorities, ganyan. May mga gagawin kayong ganun. And also, ang parating din sa'yo, mag-ingat ka na lang kasi ang nakikita ko dito is maaaring may mga hindi pagkakaintindihan na magaganap o mangyayari, no? Sa nakita ko dito. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa kasamaan mo sa trabaho, sa karelasyon, ganun. May mga conflict, disagreement, battle, situation. And also, magkakaroon ka ng pag-isolate. Ang sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo pagdating sa pera. Kasi pwedeng ito is ma-imbalance ka or hindi man pwedeng maloko o maninglang ka pagdating sa pera. Pero tingnan pa rin natin yung pera mo, no? So, nakita ko dito. And then also, ang parating din kasi sa inyo is mag-focus kayo sa sarili nyo. No? Kung may nararamdaman kayo, magpahinga kayo. No? Kung kulang kayo sa tulog, magbawi kayo ng tulog. May mga papers and documents din ako na nakikita dito na kailangan atang asikasuhin, pirmahan, o kaya ipasa ang nakikita ko dito, o kailangan na talaga tong actionan ang sinasabi dito. And also, sa iba sa inyo, maaari may mga pag-uusapan o pinag-uusapan o mapag-uusapan related to a territorial. Ang nakikita ko dito. Meron din parating na bigla ang darating na maaring may tao na hihingi o kakausapin ka o hingi siya ng tulong sa iyo. Iba naman sa inyo is maaring may involve kayo when it comes to a law or justice situation. Parang nandun sa point na yun yung iba. Or may mga kakausapin ka related yun sa mga bagay na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Iba sa inyo, mayroon kayong insomnia, anxiety, or mind drain. O kaya may nagkakaroon kayo ng mga panaginip na wag naman sana nightmare, di ba? Yun, mag-ingat ka na lang, kasi ang nakita ko dito, may taong nagmamatsyag sa'yo. Or maybe, ikaw ito nagmamatsyag. May taong nagmamatsyag. May tao dito na kung this is a love, kung ano ko sa love, mag-ingat ka kasi itong tao na to, biniloloko niya. Magaling siya magsalita. Kumbaga, hindi mo mapapansin. I think hindi mo siya mapapansin. Kasi medyo may, nag-a-act siya with comes na parang, there's a strategy, situation. Hindi mo mapapansin na ganun yung action niya. Or maybe mararamdaman mo, malakas na may instinct mo. Bigla ang magaganap o mangyayari sa buhay mo. Na biglang, may mga travel kayo? Or may mga actions? Ako na nakita dito. Bigla ang may taong lalayo. O iiwas. Dapat, ano ba yan? Dapat iwasan. Ano ba yan, ate? Ano dapat iwasan nito? Empress. Dapat mong iwasan. Ay, may 3 of swords ko. Ganun. Mag-iingat kayo, sa mga nagda-drive dyan. Sa mga nagda-drive, mag-ingat kayo. Maging patient lang kayo, sa nakikita ko dito. Kasi hindi rin magiging maganda. Yung situation nyo. Kung okay, maglalakad-lakad lang kayo, ganyan. Sana hindi mapunta sa sa something. Okay. Dapat mong iwasan. Dapat kahit bike lang yan, no? Yan. Dapat mo iwasan yung hindi mo mahalin at pahalagahan yung sarili mo dito, no? Sa sitwasyon. Yung ma-imbalance ka, ma-loss of balance ka. Iwasan mo yung sobra-sobra ang gastos na nakikita ko sa'yo dito. Tingnan mo si Devil, namumukad. Okay, iwasan mo yung sobra-sobra yung gastos mo, ganyan. Medyo balansin mo lang. And then also, is iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung magkaroon ka ng pagpapabaya, tamarin, ma-stagnant,
or yung maging bitter ka or yung mga taong bitter sa paligid, iwasan mo yan, ano? Sa nakikita ko sa'yo dito. And also, iwasan mo yung ma-disconnect ka sa mga bagay o sitwasyon mo kasi magkakaroon yan ng mga distraction. Iwasan mo sila, no? Or umiwas ka doon sa mga toxic situation, toxic relationship, place, or mga toxic, kung saan man yan, meron toxic. Or mga bad habit situation, ano? And then also, umiwas ka sa mga taong walang tiwala sa'yo or walang believe sa'yo. Or syempre sa sarili mo. Syempre alam ko na may tiwala ka at believe ka sa sarili mo. Kinakailangan, ano? Sa mga tao na pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo, umiwas ka na lang doon o wag na lang kasi andito si devil, no? And then also sa mga taong may hidden agenda or hidden potential pagdating sa'yo, umiwas ka doon. Or kung ikaw ito, siguro hindi makakagood kasi it's karma is coming talaga yan, ano? Sa nakita ko ito. Yun ang mga dapat mong iwasan. Iwasan mo magpa-trap or magpa-stuck in any situations of life. Ay, ito pala. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, Taurus, family. Huwag niyo ipilit pag hindi niyo energy. Dami-dami yung energy. Okay, when it comes to a love, kung ikaw is single, yung iba dito is single, happy, and contented, but always aware. Pero, ang nakikita ko dito, pero may boundary yung iba, no? Sa mga single dyan, sa mga single naman kasi sa inyo, parang may naaalala kayo sa nakaraan. Still pa rin. Hindi naman ko sinasabi na hindi na kayo nakamove. Nakamove naman kayo. Kasi okay naman yung energy na nakita ko sa'yo dito. Maaring naaalala mo lang din siya. Yung mga the past situation when it comes to a relationship. Yun ang nakikita ko dito. And then also, may parating sa'yo. No? Dito sa nakikita ko dito. Sa attraction, itong babae man siya o lalaki, sa nakita ko, hindi ko naman nakikita na na nagmamadali, no, ikaw or this person sa nakita ko. Pero may makikilala ka. Andun pa naman din yung, ate love ba ako? Ang nakikita ko kasi dito, attraction. And also, handun yung patiently waiting when it comes to a relationship, no? Ang nakikita ko dito. Maaring yes, nandun yung kontento kontento siya. Hindi ko pa nakikita yung movement. Siguro ang nakikita ko dito is it's more on getting to know each other, pwedeng ganon, or maybe andun yung point na wala talagang pagmamadali eh. Maaaring magkakaroon lang kayo first ng pagtutulungan, no, with something. Yun ang nakikita ko dito. Nandun yung siguro usap-usap, text-text, pero may parating sa'yo. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito. Oo, kung nagkahiwalay na kayo, andun na talaga yung pag-alis kasi nagkaroon na talaga ng mga deep wound, mga battle situation happen into your life. Ang isa talaga sa inyo is hindi pa rin, maaring nahadon pa rin, nasa isip pa rin yung nakaraan. Very independent kasi yung isa sa nakita ko dito, no? Very independent. Yung iba sa inyo kasi na to eh, pwedeng nawala or na-dead na siya, no? Kung hindi naman, nahandito yung point na isa talaga sa inyo is may boundary. Ate, minahal ba niya ako? May anak ba kayo? Kasi dito may anak yung iba eh. Minahal ka ba niya? Minahal ka naman niya dito sa nakikita ko dito eh. Kaso, hindi ganun ka-perfect. Bagay, wala namang love na perfect. Alam mo yun? Kasi, ang nakita ko kasi dito when it comes to a relationship, isa sa inyo is nagkaroon siya ng attraction sa ibang tao. Yun ang nakita ko. Pero, kung nakikita ko ito, maaaring nagkakausap kayo nito or nahandoon isa sa inyo, they thinking about something, yun. Ang nakikita ko dito, handun pa rin yung pag-iisip, no? Handun pa rin yung pag-aalala ng isa sa inyo when it comes dito sa past relationship na to. Ikaw or siya ito ha. Yun ang nakikita ko dito.
And nandun pa rin naman yung isa sa inyo, yung isa sa inyo, stuck pa rin to. They feeling trapped and feeling stuck in this situation. Pero hindi ko naman, wala siyang move eh. Ang nakikita, hindi siya nagmo-move dito sa situation. Basta, andun lang yung na-stuck, parang na-stuck lang siya sa nakaraan. Yun na nakita ko. Pagdating dito Mm. May mga bagay siya na ano, parang day analyzing, ganyan. Nagkakaroon siya ng ganun na sitwasyon. Nag-a-analyze siya sa mga bagay-bagay. Yun. And then also, baka makareceive ka ng text message dito kasi nakita ko dito, maring within 11 days, 11 months, or 11 hours man yan, baka makareceive ka ng text message over the February man yan, or 2 months, 2 days, 2 weeks man yan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, kung kayo naman is in relationship, nakikita ko naman sa inyo yung love and your soul connection pagdating dito sa sitwasyon. Hindi ko lang maintindihan, siguro merong pinagdaanan na painful situation in this relationship. Pwedeng isa sa inyo ay medyo pagod when it comes sa trabaho, pwedeng ganun. Andun naman yung awareness pagdating sa relationship, ano, lalo na kung wala kayong third party. Yun. Ang may mga alalahanin o inaalala lang ano sa nakikita ko dito. Ang hindi ko maintindihan bakit ganito. Nagna-9-9 kasi kayo sa akin dito sa sitwasyon. Hindi pa, parang may kulang. Parang may something, hindi siya wrong, pero parang may kulang. Alam mo yun? Siguro, kung matagal na kayo, hindi yung pagiging contentment when it comes dito sa relasyon na to. No? Kung bago lang kayo nito, andun yung sitwasyon na aware kayo sa feeling ng bawat isa sa nakikita ko dito. Yun. Pero nagkakaroon kasi ng may magkakaroon kayo ng blockage or may blockage sa iba, no? Magkakaroon kayo ng blockage or there's a blockage. Hindi ko alam why, pero they feeling trapped. Ang isa sa inyo may trap situation. Siguro may mga unfinished business na nangyari, no? Sa part mo or sa part niya. Yun ang nakikita ko dito. Mahaba ang pasensya ng isa sa inyo sa nakita ko dito. And then also, yun nga, may konting struggle na nagaganap ang mangyayari sa iba. Yun. Iba dito busy. Isa sa inyo is talagang super patient, matulungin. Andun yung attraction. Kung may third party to, yes, may third party sa iba. Devil. No? Ang nakita ko dito kasi is maari nagkakaroon ng mga tukso. Yan. May mga tuksong dumadating. Ang issue na lang dito, gaano kakapit sa'yo ang karelasyon mo or ikaw ito. No? Yun ang nakita ko dito. Anak, baba ka muna. Money ni Taurus. Universe, pwedeng ano mo to sa akin? Okay, when it comes sa money mo, nahando naman yung fulfillment and happiness pagdating sa money mo, kahit pa paano may abundance. Merong kasing sitwasyon na medyo may blockage pagdating sa pera mo. Hindi ko alam why, maybe related to a family, no? O kaya sa mga bagay-bagay, maaring may mga hindi pa nababayaran, hindi pa totally natatapos, maaring gano'n, no? Sa iba sa inyo, medyo ingat na lang din pagdating sa money nyo kasi medyo may mga problema or baka magkaroon ka ng problema pagdating sa money mo dito. Hindi ko alam. Siguro baka ang laki ng ginastos mo. Pwedeng gano'n, ano? Pwede kasi nahahata ka ng nakaraan. Ay, anak, parang you holding from the past situation. Pwede yung iba sa inyo is ganun. And then also, yung iba sa inyo, nakakaroon ng mga regret pagdating sa pera. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o tampuhan man yan pagdating sa pera. Pwede rin yung iba sa inyo is nagkakaroon ng paghihigpit or maghihigpit ka na this time when it comes to your money. No? At yung nagsasuccessful, hindi ko pa nakikita yung successful this time sa nakikita ko dito, pero may papasok naman daw na good news sa'yo pagdating sa trabaho or sa pera yan. Pero dito, ang nakita ko dito, mahina siya, no, this time to
first half ng ano, yun ang nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo is nakakaramdam kayo ng mga disappointment, ganun. Pagdating sa pera. May mga pag-aawayan or pag-uusapan related ng money. And then also, may moving home. Hindi ko alam kung sino. Meron bang lumipat ng bahay, kapamilya, or ikaw, or someone, or lumipat ng place, ganyan. May paglipat or may moving home na naganap o nangyari sa iba sa inyo. Sa pera nyo, may burden kayo ha. Ingat na lang kayo sa pera nyo. May nag-separate din pala, no? Advice. Hindi yun. Sa inyo. Iba sa inyo is may pagtatalo ha. Ingat kayo sa mga pagtatalo. Dito sa sitwasyon mo, may lungkot ano. Parang may tao dito na naiinis or nayayamot. Yan. Ang nakita ko dito. And then also, andun din yung grabe, no? Alam mo yung labis-labis talaga yung ginagawa nyo. Alam niyo naman, di ba, palagi masama din ang labis. Pero it's up to you. Nasa inyo yan. Basta lahat ng labis masama. Hindi naman, pero nasa iyo kung paanong labis yan. Labis sa pagbibigay, labis na bigay hiling, bigay ganyan, ganyan. Nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, yun nga, nagkakaroon ng mga sadness o mga pagtatalo sa iba sa inyo. Yan. Meron ditong tao, may blockage sa'yo no? May blockage talaga sa'yo. As in. Pero alam mo, tatahak ka Taurus ng bagong journey sa buhay mo. Meron kang isang malalaman information or malalaman or maybe offer, itong nakikita ko dito, na ikasisiya mo. As in, may good news or may happiness and abundance coming within, kung hindi siya, this year siya, kung hindi siya this January, pwedeng siya is tumutong siya ng February. Yun na nakita ko. After a 1 month sa iba sa inyo. Or 1 week or 1 day man yan. 1 month. Yun. Ang nakikita ko sa iba. Or sa iba is 1 year to. Yun ang nakikita ko dito. May tao dito na hindi kanya mahal, ano? Or handun yung sitwasyon na hindi na siya ganun ka-interesado sa'yo. Or maybe this is you. Yun ang nakita ko. Okay, what comes to advice? This is a time to start to create yourself to a new you. No? May mga bagay na kailangan mong i-reveal yung sarili mo, i-structure yung sarili mo. And this is a time to whatever holding you back sa nakaraan, kung alam mong hindi siya makagot para sa'yo, this is a time to release, leaving behind, and accept all the lessons na natutunan mo from the past situation. Follow your heart in a good way, no? May mga bagay na rin kasi talaga na need to let go, need to cut, and kailangan mo na rin, may mga bagay din ako na nakita na magkakaroon ng recovery after a year or 1 year man yan, or may mga success situation, abundance, and increase when it comes to a material, no? Yan, kaperahan sa iba sa inyo. Pero hindi pa siya this time sa nakita ko dito, pero after 1 year siguro sa iba sa inyo mangyari to sa nakita ko dito. And then also is may travel kayo or maybe may taong lumalayo or palayo or malayo man siya, travel, malayo o malapit. Yun, may nakita akong travel sa iba sa inyo. Or magta-travel. Yun. And also, sabi din dito is, kailangan mo nang ma-overcome talaga yung mga obstacle na meron kayo. Alam din naman ni universe na napapagod ka na sa buhay, no? Yun. Basta kung ano yung mga bagay na you need to release it, no? Kaya, huwag masyadong labis ang sinasabi rin sa'yo. Huwag masyadong ibiglain ang mga bagay-bagay. No? Yun ang kailangan sa'yo. Yun. Arigato namaste, God bless.